Sa punto pong ito ay samahan natin ang ating kasamang si Emil Carrion sa kanyang panayam kay Commissioner Elsie Brande de Vera, lecturer at consultant on environment. Maraming salamat sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Narito po tayo ngayon sa espesyal na panayam sa ating panauhin dito po sa studio. At ang ating bisita ngayon ay isang environmentalist, si Dr. Elsie de Vera. Magandang umaga po, Doktora. Magandang umaga po, Doing Mel. Welcome po sa balitaan. Ma'am, ito pong problema sa basura, ito po'y hindi bago. Palagi na lang nagiging problema natin. Katatapos lang ng barangay elections, nagkalat ang mga leaflets, ang mga at mga campaign materials. Tapos ilang araw na lang, eto na naman, sigurado mamumroblema tayo sa mga sementeryo. Ano po ang inyong mungkahi para lalong mas maging kapaki-pakinabang ang mga basura tulad nito? Ang mga basura na ito ay kailangan iipunin. Kailangan meron tayong tinatawag na trash can or yung mga bins na lalagyan, no? At saka yan, kailangan segregated po sila. Yun. Oo. Ilalagay natin ang mga papel sa lalagyan ng papel, mga bote, at saka kung may lata. Kasi po, ito po ay, lahat po ay maibibigay, bibilhin po ito ng junk shop owners. Opo. So it is not, hindi po ito basura talaga na tinatawag. Opo. Because they can earn. Okay. Makakikitaan nila ito po pag maayos lang ang paglagay nila. Ito po halimbawa, Dr. Elsie, ano po itong inyong ginawang formation dito ng mga candles at iba pang mga materials dito? Ito ay ang, kasi ondas ngayon, ginagamit natin ang kandila. Ngayon yung mga kandila na natunaw na, alam mga waste pickers. Otherwise we call them eco waste, eco aid. Okay. They will collect this kasi gano'n naman ginagawa nila. Ngayon, pag na-collect nila ito, marami po silang magagawa dito. Opo. Halimbawa po? Halimbawa, pwede ito gawin na heart. Okay. Okay. And then, if they can make this into heart, pwede naman nila ipagbili na naman ito. Ayun. Opo. Ngayon naman po, pwede rin po, halimbawa, gagawa sila dahil Christmas na ngayon, pwede nilang gawin ng face ng Santa Claus, ganito, at saka gawin nila ng face. So, gawa rin po sa wax ito? Opo. Itong mukha ni Santa Claus? Santa Claus. Tapos, pwede itong i-decorate sa Christmas tree o sa mga decoration for the Christmas affair, di ba? Yun. So, kung tapos na yung Christmas, tapos na yung undas, ano pwede nila ito itago, di ba? Okay. Kasi candle naman po ito, hindi ito masisira. Okay. Dahil sa may life naman ito, hindi sila mabubulok. Basta pagligpit nito if you will not use it. Ngayon po, kung meron naman po silang creativity, pwede nilang gawing bulaklak ang kanilang natunaw na sa mga pasulo, sa indas, sa sementeryo. So, yan din po ay ano rin yan? Pwede itong gagawin nila na parang flowers at saka magagawa nila ito. Parang, and then they can color it. Pwedeng i-color ito. Parang decorative na rin po. Tapos malalagyan niya ng lalagyan ng candle at magagamit naman nila sa bahay po. Yung heart, kung gusto nila, smaller than this one, magagawa nila ng heart. Kaya so, ibig sabihin, yung nagamit sa undas, pwede pang Pasko, pwede pang hanggang Pebrero, pang regalo na bulaklak tulad nito. Opo. Ang ano lang nito, kailangan lang meron silang tiyaga to do it. Kasi karamihan naman sa atin mukhang kulang ng tiyaga eh. How many years na po ako nagle-lecture ng waste management. Kailangan po ang ating mga kababayan naman, makikinig naman ng ating pinag-uusapan. Nakikinig lang po sila. Di wala na po tayong ondoy, wala na po tayong mga habagat kung ano man dyan. Dahil sa yung ginagamit natin lahat ang basura. Wala talagang basura na tinatawag. Yun ang ating kailangan. Kumbaga dahil merong paggagamitan muli ang mga itinuturing na basura. Opo, yes. Okay. So ito naman, design din po ito? Design din yan po. Parang maganda, di ba? Doktora, gaano po ba kahalaga ang pagiging mapagmahal sa ating kalikasan, environmentalist?
Talagang mahalaga po yan kasi ang ating environment ay kailangan may kalusugan yan. Okay. Kung inaalagaan natin ang ating kalikasan, inaalagaan din natin ang ating kalusugan. Katulad po niyan, wala tayong itatapon kahit ano. At wala tayong susunugin din po. Kasi kung magsunog tayo, nag-i-increase ang global warming. Tapos kung may global warming, masisira ang ozone layer na sinasabi. Then we can have cancer of the eye, cancer of the brain, the skin. Kaya po yun ay kailangan. And then, yan ang sinasabi na po nila, may climate change. Yun ang result ng ating, we are neglectful. Kailangan po talaga ang public should be aware about what is happening in our country. Ngayon po, madali lang naman po yun kung talagang ating susundin na meron po silang disiplina na pag-aayos ng basura. Okay. Kasi po, kung maayos lang ang basura natin, hindi tayo magkakaroon ng baha. Hindi ba po? Katulad ngayon, after ng election ng barangay, ang dami-daming kalat ng mga ating kandidato. Pwede ba po sila maggawa lang ng kanilang papers or balota ng enough lang to be distributed, and then there must be a place where they can put their used ballots, whatever, parang hindi naman nakakalat. Kasi po ang eco-waste po, nagtutulong din po paglinis ng mga karsada natin. Kami po ay walang sweldo dito. Ginagawa namin dahil sa mahal natin ang kalikasan, dahil sa kalusugan ng ating mamamayan at kalusugan lahat ng ating mga kababayan. Maraming salamat. Ang inyo pong thoughts at final messages sa ating mga kabalitaan. Ang akin lang advice po sa ating mga kababayan, sana naman meron tayong disiplina. Sana naman po meron tayong malasakit tayo sa ating kalikasan. Kasi po ang kalikasan ay karugtong ng ating kalusugan. So that we will have a happy, a healthy citizens and family, and also with the country that we have a waste-free country. Maraming salamat po si Dr. Elsie De Vera, isang environmentalist at ang Malacanang Commissioner for Women's Concerns.